Magandang hapon po muli sa inyo mga kasabong. Andito naman po tayo muli. Si Mang Saldi po sa Sabong Bicol. Ngayon po, ito po yung naka-schedule na gagawin ko ngayon sa vlog ko, yung paggawa ng homemade incubator. Hindi na po tayo gagawa ng, siguro hindi na tayo gagawa ng mahigit 500. Makakagawa na po tayo ng homemade incubator. So, kuha lang po tayo ng mga materials dito, yung mga gamit na mga gagamitin po natin sa pag-wiring. Ito po, sandali po. Yung gagamitin natin sa wiring. Bali, importante po dyan yung thermostat, yung nagkukontrol ng init niya. Ito, yung sa plug niya, yung direkta na sa 220. Pang, ito, para makabitan natin ito na yan. Ayan, masyado na pang marumi. Galing na to dun sa ito lang. Tapos bumbilya, 25 watts lang po yan. At ito yung wire, ito lang gamit natin. Saka ayan, gunting. Ito po bali idea ko na lang po ito para sa inyo, or magkaroon po kayo ng guide para paggawa ng incubator. Ito po kasi karton na lang po ang gagamitin ko para mas madali po yung paggawa ko ng box ng incubator at pag-set up ng wiring. Ayan po. Ito po, umpisahan na po natin yung paggawa ng incubator, homemade incubator po. Ito na gagawin natin para magkatipid-tipid tayo. Bali, ito po yung yung screen na nakuha ko doon sa labas. Dito na lang natin yan ilalagay, ganyan. Tapos pwedeng i-screw na lang natin. At ito yung pintuan, kanina sa karton lang siya. Totally madali lang naman yung mag-ukit. Ayan, ginawa kong puso. Tapos nilagyan ko lang ng tape dito sa likod para hindi Ito yung plastic na yung sa face shield ito. Dito lang yan, ilalagay, ganyan. Tapos ganyan na. Ganyan na lang. Ganyan lang. Okay. At susunod ko po, ito yung dito ko na ilalagay yung wiring. Paka-wiring ko dito, papakita ko po sa inyo. Saka natin ilalagay na ganyan. Okay. Incubator. Dito natin ilalagay ito, pag ganyan. Dito. Ito yung box natin. Ganyan na. Bali, ito, bali mapapansin nyo po, tatlo yan. Isa, dalawa, tatlo. Ang gagawin po natin, kukuha po tayo ng wire. Ito po. Ito, ikat natin dito. Bali, ang uunahin po natin, ito na munang ayan. Ito po, sana makatulong ito sa inyo.
magkaroon po kayo ng idea pag wiring sa incubator ng homemade at sigurado po makakatipid kayo. Ito pala hindi ko na ginamit kasi sira na. Kumuha na lang ako ng isa nito. Ito mura lang naman po ito. Ito. Ganito lang po yan. Lagyan natin ito. Ayan lang. Tapos ikita natin. Kailangan sigurado po tayo para hindi mag-short yung wire natin, hindi yung ilaw. Kailangan maigpit po yan. Ano po yan? Maigpit na yan. Ito na yung ilaw nya. Tapos ito po bali maiksi lang naman to. Sistema yan dito yung sa gitna. Itong thermostat natin, susunod natin. Siguro mga ganyan lang yan. Ganyan lang yung distansya niyan. Ikakat natin dito sa gitna. Siguraduhin lang po natin na yung wire nya walang sugat para iwas po tayo sa sa kuryente. Ayan lang po. Kung mapapansin nyo po, ito yung wire na dalawa. Dito nakalagay na sa nya. Ayan dito na magkabilaan na yan. Tapos itong isa dito, ikakat natin. Pagkat natin dito, ito. Kakat natin dito. Pagkat natin dyan, medyo lagyan natin ng ganyan lang po kasimple yung wiring nito. Ito po sigurado makakatulong ito sa inyo sa paggawa ng homemade incubator. At sa muli po pala, kung sakaling hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman po. At sana makatulong din po kayo sa aking pag-vlog na makadagdag rin po kayo ng subscriber. Maraming salamat po. Ayan po. Ito bali makikita nyo ito number 1 ito, may nakasulat dyan number 1, ito number 2, ito yung sa direct na doon sa may sa may plug nya na 220. Bali may butas naman siya, papasok lang po natin ganyan. Tapos ayan electrical tape. Saan yung electrical tape ito? Lagyan natin ang tape. Ayan lang. Kasi ito po yung magkukontrol ng temperature nya. Bali magsiset tayo ng yung tamang init niya na pag nakuha natin yung tamang init niya, mag-automatic na siya mag-o-off. Then pag medyo
may mababa na yung temperature niya, kusa naman siya mag-automatic na mag-on. Ito po, bali, yung number 1, yung isa sa wire na nandun sa may bumbilya niya. Tapos ito naman dito sa may dulo, yung kaputol niya, dito natin ilalagay sa may liter naman yan, letter C ang nakalagay dyan. Ayan, may butos naman yan, pasok din natin. Ganyan lang. Lagyan lang yung kasimple. Tapos lagyan ulit natin ng tape. Ayan. Okay na, ganyan. Lalagay natin. Pagkatapos ito, wala pang saksakan. Ito yung nakuha ko kanina doon sa ano. Ito na yung idurugtong lang natin dito. Dali, dito na natin. Dito lang natin sa gitna. Bali, isa lang muna yung gagamitin natin. Ayan. Hindi naman natin ito bilhin para mas matibay. So, tayo ng ganito. Dito natin lagay. Wala naman karilyo. Tapos na. Lagyan natin dito. Okay. Dito na. Ilan na dito. So, tanggalin natin ito. Tira. Ito bali, bubutasan lang natin dito para ito makapasok dito sa may gitna niya.
Ayan lang. Sa baba. Ilagay mo, ay lapit mo dito. Kaya parang bali nakalabas na lang ito. Tapos ito lalagay natin dito para hindi siya mahulog. Tapos i-screw natin sa loob. Sige na ito. Po yung ano ng wiring niya. Ayan o. Yung isa, tapos diretso na dito. Tapos ito, ganyan na lang yan. Papalagay na lang yan dito. Lagyan ng butas. Isasan natin para bawasan ng white. Tapos ito, dito na ito sa ibabaw. Ayan. Tapos ito, i-tape na lang natin para mas maganda. Para hindi ito matanggal, i-buo natin dito sa tapos ito ano kanina sa pan katuloy natin dito. Kailangan po yung isa mahaba, yung isa maiksi. Ayan. Gaya nito. Kailangan pantay yun. Ang purpose na nito para pag medyo tumatagal na, hindi magpapangdikit yung dalawang wire. Kasi kung magkapantay sila, delikado po yun. Mas maganda na po yung medyo ang kabitan niya ganyan. Ito. Itong mahaba dito sa maiksi. Yung mahaba doon naman sa maiksi, magkaano lang. Para hindi sila magkatapat na may wire. Ayan. Kabilaan din po yan, bali hindi na yan magkakatapat. Yan na po ang wiring nya. Isasaksak na lang natin. At maraming salamat po sa inyo. At mamaya papakita ko po yung pag ilaw nito kung paano po ang sistema. Okay na po. Bali natapos na rin po yung ginawa ko na homemade incubator. Bali ito po yung plug nya. 220 naman po ito. Ayan.
Ayan. Okay na po. Bali, ang sistema po nito, pag na-hit niya na po yung tamang temperature niya na 38 to 39 degree, kagaya po ng naglilimlim na inahin, automatic mag-o-off na po yun kasi mayroon po tayong gamit na thermostat. Ayan po. Shout out nga pala muna kay Binmar Bermas dito po sa Bicol. Maraming salamat bro sa pag subscribe mo sa aking channel, at maraming salamat po sa mga nagsusubscribe sa aking channel sa Mang Saldi Sabong Bicol. Maraming salamat po, at sana po patuloy po kayong magsubaybay para at least mayroon naman po akong maibigay sa inyo na kahit konting kaalaman. At yun naman po ang sinasabi na nasa sa inyo na rin po yung kung sakaling susundin po ninyo. Sa akin lang naman po yung dagdag kaalaman po. Ayun, bali totally nag-off po siya. Ibig sabihin yung init niya po na nakuha niya na. Ngayon, kung sakali pong medyo kulang pa po yung init natin, madali lang naman po itong timplahin. I-adjust lang natin siya dito. Ayan o. Pag adjust natin, pipihit lang natin ng konti. Ayan. Pag pihit natin ng ganyan, pakanan siya. Pag pakanan niya, ibig sabihin madagdag tayo ng temperature. Pag mainit na yung itlog, halimbawa, kasi sa akin po hindi ako nagagamit ng thermometer. Ang binabasihan ko na lang po yung init mismo ng itlog. Pag na-detect ko na po na yung init ng itlog tamang-tama na po, dito ina-automatic off ko na siya. Pero pag medyo kulang pa po ako, dinadagdagan ko na lang. Yan na lang po ang sistema ng pag-operate ko ng mga ginagawa kong homemade incubator. Kasi based on my experience, sa loob po ng 6 na taon, ganyan na po yung ginagawa ko. Ito po, bali dito natin lalagay yung itlog, at dito po kailangan natin mayroong tubig. Makikita nyo po wala siyang pan kasi maliit lang naman siya. Kaya niya naman ma-accommodate yung init sa loob kasi maliit lang naman yung space niya. Ang maglalaro po sa kanya, ito pong ginawa kong mga, ayan yan. Ito. Yan, may mga butas po yan. Bali palibot po yan ng butas. Bali, ang sistema po, yung hangin, may papasukan siya ng hangin, may exitan siya ng hangin, ganun po. Bali, yan na po ang maglalaro sa loob ng incubator, may hangin pong nakakapasok. Kasi once na wala po siyang hangin na nakakapasok, mamamatay po yung mga may similya na sisiw sa loob. Ganun na rin po ang ginagawa ko sa mga naibibenta kong homemade incubator. At muli po, sana nakapagbigay din po ako sa inyo ng kahit konting kaalaman at kung paano po makapagbuo ng homemade incubator sa ganito pong pamamaraan. Kahit simple lang po. Ang importante lang naman po sa atin, makapagpapisa po tayo. Kahit hindi po kagandahan yung incubator, makakapagpisa po tayo ng maayos. At muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga patuloy na nagsusubscribe po sa aking channel. At yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, Mang Saldi po, Sabong Bicol. Maraming salamat po.